Kabanata 761. Natigilan si Sean. Si Jay naman ay naging kasing putla na ng kumot. Ang mukha niya ay pumuti na. Dahan-dahang lumingon sa kanyang asawa. Humikbi si Sean. Jane, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari dito. Ano ang tungkol dito? Sa totoo lang, hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Callum. Paanong hindi niya ako anak? Noon pa man ay mahal na namin ni Jane ang isa't isa. Ni minsan ay hindi nagkakasundo. Kahit na nawala ang kanyang mga binti sa isang aksidente sa kotse. Ni minsan ay hindi ko naisip na iwanan siya. Hindi ako makapaniwala na lahat ng pagmamahal na ibinuhos ko sa kanya ay masusuklian ng kanyang pagkakilala. Naluluha si Jane. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari dito. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Sean ay nagningning na eskarlata. At malakas niyang niyugyog ang mga balikat ng kanyang asawa na para bang nawalan siya ng malay. Kadalasan, hindi niya ito tretuhin sa ganoong paraan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Umiiyak ng mapait. Inamin ni Jane. Tama siya. Talagang hindi mo siya biological na anak. Nagkasala ako sa iyo at sa pamilya Robinson. Nang marinig ni Sean na kinumpirma ito ng kanyang asawa. Sa wakas ay naputol siya at bumagsak sa sahig. Pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang katawan. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Bakit? Bakit lang? Bakit mo ako pinagtaksilan gayong lagi naman kitang tinatrato ng maayos? Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinagtaksilan ng kanyang asawa gayong mahal niya ito ng buong puso. Nang makitang napahamak ang asawa, lalo pang umiyak si Jane. I'm sorry. Pero hindi kita pinagtaksilan. It was your best friend, Calvin Sturgis, who forced himself on me. Sa partikular na araw na iyon, nag-imbibe kayong dalawa sa bahay. At sinamantala niya ang pagkakataong samantalahin ako. Lumaban ako at sumigaw ng tulong. Pero lasing ka na patay ka na sa mundo. In the end, na-overpower niya ako. Takot akong mawala ka kaya hindi ako naglakas loob na sabihin sa'yo yon. Nang maglaon, alam kong buntis ako. Gusto kong ipalaglag ang sanggol. Ngunit alam mo ang tungkol sa aking pagbubuntis. Sa ilalim ng masusing pangangalaga ng buong pamilya. Hindi ako nakahanap ng pagkakataong ipalaglag ang batang iyon na hindi dapat umiral. Kasunod nito, nagpatuloy siya. I'm sorry. Ako ay nagkamali. Nasa akin na ang lahat. Dapat sinabi ko sa iyo ang tungkol dito sa oras na iyon. Kung gayon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito ngayon. Ako ang may kasalanan. Patuloy siyang humihingi ng tawad at sinisisi ang sarili. Nagpatuloy si Sean na nakaupo sa sahig na parang estatwa. Natulala, sa sandaling iyon. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang kanyang asawa ay naging matigas ang ulo sa kanyang ideya na ibigay ang mga ari-arian ng pamilya Robinson kay Callum. Alam niya na ang huli ay hindi isang inapo ng pamilya Robinson. Biglang nanlaki ang mga mata niya at nahimatay. Darling! Sigaw ni Jane nang makita iyon. At nahimatay din siya. Nang makita ang lahat, nagmamadaling sumugod si Spencer para tingnan sila. Naalimpungatan siya nang matiyak niyang nahimatay lamang sila sa kanilang damdamin na nasa sabik. Samantala, napabuntong hininga si Jared matapos marinig ang mga usapan ng pamilya Robinson. Kawawa naman. Baka mawala ang isang masaya at mapagmahal na pamilya mula rito. Sa kabilang banda, hindi man lang nag-alala si Callum na namatayan ang kanyang mga magulang. Sa halip, humiyaw siya ng baliw at tumilaok. Mamatay ka na lang. Dapat mamatay kayong lahat. Saka lamang magiging akin ang lahat ng bagay sa pamilya Robinson. Nabiktima ng kabaliwan na mahigpit na humawak sa kanya sa pagkakahawak nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Curtis, Curtis, patayin mo lahat dito. Hanggat nakuha ko ang aking mga kamay sa mga ari-arian ng pamilya Robinson. Tutuperin ko ang aking salita sa iyo. Ang pamilya Robinson ay may napakaraming hindi mabibaylang kayamanan mula sa sinaunang mga libingan. At maaari mong kunin ang anumang gusto mo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagpatay.
At nais niyang tapusin ang lahat ng naroon. Sa pamamagitan nito, walang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao at makakapigil sa kanya sa pagmamana ng mga ari-arian ng pamilya Robinson. Oo naman. Isang uhaw sa dugo ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Curtis. Kumaway siya ng kamay, kung saan ang pinto ng mansyon ay sumara ng malakas. Sa kanyang confident na ekspresyon. Nakikita si Jared. Sigurado ka bang mapapatay mo kami? Haha. Ang pagpatay sa iilan sa inyo ay walang pinagkaiba sa pagdurog ng surot. Huwag mong ipagpalagay na ikaw ay isang henyo at nagtataglay ng kakayahan na labanan ako dahil sa nagawa mong wakasan si Carlos at may kaunting kaalaman tungkol sa pagtatalaga na sining. Sa aking paningin, ikaw at ang lahat ay mga langgam lamang. Natawa si Curtis. On the heels of that, ligaw niyang iminuwestra ang dalawang kamay. Kumikislap ang mga spark sa hangin. At ang buong sala ay napuno ng hindi nakikitang puwersa. Maging ang mga mukhang masasamang espiritu ay nagkatotoo. Hindi nagtagal. Isang arcane array na nakikita ng hubad na mata ang kumurap sa sala. Nagkuros ang mga kadena sa isa't isa, na humaharang sa lahat ng daan palabas. Ito ang Dragon Crushing Formation ng Turkol. Ang mga nakulong sa loob nito ay hinding-hindi makakatakas. Kaya't humanda kayo sa kamatayan. Sa isang dagandong mula kay Curtis, nilamon ng naglalagablab na apoy ang mga tanikala, na agad itong naging init ng pagan sa sala. Isang di nakikitang puwersa ang bomb alot sa kanilang lahat. At ang malaking nakamamatay na hangarin ay nagsama-sama, na nagpapakain sa masasamang espiritu. Ang pagpapalaki ng masasamang espiritu sa masasamang lupain ay talagang kahanga-hanga. Hinaing ni Jared. Ang kanyang mga mata ay pinagsama sa nagbabantang masasamang espiritu. Ginoo, pagkakataon. Pipigilan namin siya habang nakahanap ka ng paraan para makapagpahinga para dito. Inilabas ni Tommy at Phoenix ang kanilang mga sandata at pinagtanggol si Jared sa likuran nila na may determinadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Laina naman ay nagtago sa likod ni Jared habang nakatitig sa manak na si Curtis. Out of the blue, she waves a hand. At ang laki ng thumb venomous parasites ay lumipad papunta sa huli. Ang makamandag na mga parasito ay lubhang nakamamatay. Sa kaunting contact, ang isa ay malalason at mamamatay. Dahil naninirahan sa Mapleton sa loob ng 20 taon. Pamilyar si Laina sa pagkontrol sa kanila. Buzz! 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 12-dosenang makamandag na mga parasito ang papunta kay Curtis. Hanggat ang isa sa kanila ay damapo sa kanya. Siya ay mapapahamak. Gusto mo ba akong sakta ng mga makamandag na parasito? Malamig na sumangot. Kumaway si Curtis ng kamay. Biglang lumitaw ang isang malapad na lambat sa kanyang harapan at hinaranggan ang lahat ng makamandag na parasito. Sa sumunod na segundo, nagliyab ang apoy sa lambat. Ang mga makamandag na parasito ay nasunog hanggang sa mamatay matapos itong madikit at nagkalat sa sahig. Matapos masira ang lahat, nawala ang lambat sa kanyang harapan. Ako ang master sa Dragon Crushing Formation. Kaya hindi mo kailangang sayangin ang iyong enerhiya. He proclaimed with a smug expression kahit na sinulyapan niya ang mga patay na makamandag na parasito na nakakalat sa sahig. Tinitigan ni Laina ang mga patay na makamandag na mga parasito. Ang paghihirap na bumabalot sa kanya. Maingat ko silang pinalaki. Pero patay na silang lahat. Tsaka nakaalis na ako sa Mapleton kaya malamang hindi ko na sila mahahanap pa. Nagpalitan ng tingin sina Tommy at Phoenix bago nila inatake si Curtis ng walang paabi. Ang una ay may hawak na espada na may ulo ng tigre sa kanyang kamay habang ang huli ay may isang maikling espada sa kanyang kamay. Parehong mga Grandmaster at nagmamay-ari ng napakabilis. Kaya gusto nilang mahuli ang lalaki ng hindi nalalaman. Kayo ay mga Grandmaster lamang. Ngunit naglakas loob kayong kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ko. Ha! Nang iinis, nagwave ng kamay si Curtis. Ang matinding nakamamatay na hangarin ay naging lubad at humampes kay Tommy at Phoenix. Dragon Restraining Shackles. Isang lubad ang sumabit kay Tommy at Phoenix na parang ahas. Pareho silang napigilan sa isang tibok ng puso. At ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay nahulog sa sahig.
Humigpit ang lubid sa kanilang paligid kaya't pareho silang nahihirapan huminga. Namutla ang kanilang mga mukha. Nang makita iyon, ginamit ni Jared ang kanyang daliri na parang kutsilyo. Isang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa kanyang daliri. Naputol ang lubid sa kanilang mga katawan at pinalaya sila. Umalis ka. Kalmadong ayos niya matapos silang mailigtas pareho. Aware na hindi sila ang kapareha ni Curtis at hindi lang siya magawang pagsikapan ni Tommy at Phoenix. Si Jared na lang ang nagawa ni Tommy at Phoenix at umatras sa likuran niya. Mayroon kang ilang mga trick sa iyong mangas na maaari mong talagang putulin ang aking dragon restraining shackles. Naningkit ang mga mata ni Curtis. Muli siyang gumawa ng mga spelling upang kunin ang enerhiya ng langit at lupa. Na nagdulot ng nakamamatay na hangarin sa walang tigil na pagtendense. Iyon ay isang masamang lugar. Kaya ang nakamamatay na layunin ay magagamit ng walang katapusan. Sa huli, ang walang katapusang nakamamatay na layunin ay naging mga chain ng mag-e-craft. Ang mga kedena ay kasing lakas ng bakal. Translucent at walang kulay, na ginagawa itong hindi masisira. Sa pagkakataong ito, nakabuo si Curtis ng higit sa 100 dragon restraining shackles, na pinaikot-ikot kay Jared ng mahigpit na huli ay hindi makakilos. Samantala, lahat ng masasamang espiritu ay sumugod sa kanya sa utos ni Curtis. Ang 12 sa kanila ay sumugod kay Jared na nakabukas ang mga ngipin at nakabukas ang mga kamay. Na mukhang napakasama, napigilan ng lubad. Ngunit pinilipit ni Jared ang kanyang katawan nang makita ang paparating na masasamang espiritu. Ngunit hindi niya nagawang makatakas sa kanyang mga gapos. Habang pinagmamasdan ni Curtis ang masasamang espiritu na papalapit sa lalaki, nagsuot siya ng ekspresyon ng lubos na tagumpay. Gayunpaman, hindi niya napansin na si Jared ay hindi gaanong natarante sa papalapit na masasamang espiritu sa kabila ng pagkakagapos. Sa halip, ang mga sulok ng bibig ng huli ay naging isang fraction. Ang masasamang espiritu ay nagpakawala ng nakakakilabot na hiyawan na nakakabingi bago tumagos kaagad sa katawan ni Jared. Sa sandaling madikit sila sa kanyang katawan. Ito ay kumikislap na may sinag ng gintong liwanag. Pagkatapos, mawawala sila ng walang bakas. Sa isang iglap, lahat ng dosenang masasamang espiritu ay naglaho. Nakapagtataka, si Jared, na nakagapos ng dragon restraining shackles, ay nanatiling nakatayo doon ng walang kahit isang gasgas. Sa sandaling iyon, lahat ng masasamang espiritu ay pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang focus technique ay umiikot sa bilis ng kidlat at hinihigop ang mga ito sa kanyang elixir field ng walang humpay. Ang masasamang espiritu ay sumigaw sa takot at pilit na nagpupumiglas upang makalaya ngunit walang resulta. Ang focus technique ay ginawa nilang lahat sa pagtatayo ng enerhiya at inimbak ito sa kanyang elixir field. Anong nangyayari dito? Sa pagkakataong iyon, kumirot ang puso ni Curtis. Naunawaan niya na ang gininto ang liwanag mula kay Jared ay naglalaman ng enerhiya. Para bang ang huli ay may napakalaking arcane array sa loob niya. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay isang master din sa pagpili na sining. Sa totoo lang, hindi siya makapaniwala. Nakakabaliw kung isa rin siyang master sa spiritual arts. Kung tutuusin, halos kasing edad ko lang siya. Ito ay isang katotohanan na ang paglilinang ng paglilinis na sining ay malayong mas mahirap kumpara sa martial arts. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay sa paglilinaw nito ay ang mga talento upang maunawaan ang mga misteryo ng langit at hindi na rin mawala ang kagustuhan ng mga likha ng sarili. Ang mga kakayahan ni Jared ay malinaw na naglagay sa kanya bilang isang senior grandmaster sa martial arts. Hindi naging madali para sa kanya na makamit ang ranggo ng senior grandmaster sa murang edad. Kaya talagang nakakatakot kung isa rin siyang master sa spiritual arts sa parehong oras. Tanging ang cream ng crop ay maaaring maglinang ng parehong kalidad at martial arts. At ang taong iyon ay walang alinlangan na isa sa bawat milyon. Sa mismong sandaling iyon, lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Curtis. Gayunpaman, hindi siya umatras ngunit umawit ng isang bagay o iba pa. Sabay-sabay, nagsimulang humigpit ang dosenang dragon restraining shackles. Mabilis,
Ang dosenang dragon restrainang shackles na puno ng nakamamatay na layunin ay mahigpit na inapos ni Jared habang patuloy na inilunsad ni Curtis ang kanyang mga pag-atake. Ang nakamamatay na layunin ay patuloy na umaahon mula sa ilalim ng lupa ay patuloy na umuubo, na naging dahilan upang mas makapal ang dragon restrainang shackles. Nang makitang hindi makagalaw si Jared noon, sumili ang isang kumpiyansang ngiti sa mukha ni Curtis. Gayunpaman, hindi nagtagal. Ang mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha ay natigil. Kasunod nito, nakanganga siya kay Jared na kasing laki ng mga platito ang mga mata. Isang gintong liwanag ang muling nagmula sa katawan ni Jared. Dahil doon, ang dragon restrainang shackles na pinalapot na may nakamamatay na layunin ay naging singaw sa ilalim ng pag-iilaw ng gintong liwanag na hinihigop sa kanyang katawan. Ang nakamamatay na layunin ay isang mahalagang malinis para sa kanyang paglilinaw. Bagamat ang pagsipsip nito ay isang patak na lamang sa balde at hindi ito gaanong makakatulong sa kanya. Kung isa sa alang-alang ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan, bagay pa rin ito. Dahil dito, natural na hindi niya ito sasayangin. Paglinang ng demonyo, isa kang demonic cultivator. Agad na namulat si Curtis sa sandaling iyon. Hindi lang ang lethal intent ang hindi makakasakit sa kanya, kundi na-absorb pa niya ang dragon restrainang shackles mula sa condensed lethal intent sa kanyang katawan. Tanging ang mga demonic cultivator ang maaaring sumipsip ng enerhiya at gumamit ng nakamamatay na layunin para sa paglilinang. Ikaw ba ay mula sa Blood Mage sect o sa Dark Light sect? Tanong ni Curtis habang nakatingin kay Jared. Kung si Jared ay mula sa alinman sa dalawang sekta, hindi siya mangangahas na patayin siya ayon sa gusto niya. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang sekta ay mabisyo. Kung talagang gumawa siya ng isang kaaway sa kanila, siya ay nasa malaking problema. Kapag nalaman ito ng kanyang mentor, tiyak na mapupunit siya ng bagong strip. Siya ay kasalukuyang isang kilalang tao sa Turkle. Kaya kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga gawa. Baka masira niya ang kanyang kinabukasan. Hindi ako mula sa Blood Mage sect o sa Dark Light sect. Kung natatakot ka, lumuhad ka ng masunurin. Baka maawa ako sa iyo. Guhit ni Jared na may mahinang ngiti. Napakayabang. Kaya't paano kahit na ikaw ay tunay na demonic cultivator? Ang Turkle ay isang matuwid na organisasyon. At dalubhasa kami sa pakikitungo sa mga demonic cultivator na tulad mo. Ngumuso si Curtis. Pagkatapos ay tinanggal niya ang Dragon Crushing Formation at sa halip ay bumunot ng espada. Ang espada ay sinaunang at itim. Kaya ang material nito ay hindi matiyak sa isang sulyap. Gayunpaman, nanatili siyang hindi nasaktan sa kabila ng punit sa kanyang damit. Bagamat hindi siya nasaktan ng enerhiya, ang mga alindog na naghalo doon ay umiikot sa kanya. Walang tigil na kumikislap na pula. Ang langit at lupa ang saligan at pinagmulan ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa mundong ito ay mula sa iisang pinagmulan. Sinasanay namin ang aming paraan sa daan-daang milyong mga landas upang patunayan ang aming kapangyarihan at sagradong mga paniniwala. Ang mga multo at demonyo ay matatakot. Ang mga espiritu at mga halimaw ay magkakawatak-watek. Pinapatay namin ang mga halimaw at pinapatay ang mga demonyo. Sinisira ang kanilang mga katawan at winasak ang kanilang mga kaluluwa, patuloy na umaawit si Curtis. Namumuo ang mga ugat sa kanyang noo. Kahit na nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Dahil ang pagsabog ng enerhiya kanina ay hindi makakasakit kay Jared. Maaari lamang siyang umasa sa mga anting-anting. Kasunod ng kanyang tumaas na bilis ng incantation. Ang mga anting-anting ay umikot kay Jared ng mas mabilis. At ang pulang glow ay lalong lumiwanag. Dulgin ang kasamaan. Siya ay nagbigay ng isang dagandong. Kung saan ang mga anting-anting ay biglang nakakabit kay Jared. Si Jared ay nababalot ng pulang ilaw. At ang mga anting-anting ay nakakabit sa kanya na parang mga tato. Sumulyap sa lalaki. Nakita ni Curtis na tila walang epekto sa kanya ang alindog sa kabila ng nakakabit na sa kanyang katawan. Walang reaksyon mula sa kanya. Logically speaking, hindi ito posible. Sumimangot siya at mabilis na nagsimulang kumanta muli. Nang makita siyang pawis na pawis, napangisi si Jared. Ang tanga.
sa karaniwang pag-alog ng kanyang katawan. Ang mga anting-anting na nasa kanya ay nagkalat sa isang iglap. Nagliliyab sa hangin at nagdulot ng bitin sa lupa sa kanyang paligid. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Curtis. At iniwagayway niya ang Sword of Evil sa kanyang kamay. Ang mga nakakalat na anting iyon ay agad na bumalik sa espada. Gayunpaman, ang kanilang kulay ay napurol ng husto. Nakanganga siya kay Jared na hindi makapaniwala. Hiniranggan niya ang pagsabog ng enerhiya mula sa aking espada kanina. At ngayon ay nakalaya na siya sa mga anting-anting nang walang kahirap-hirap. Hindi ba ito ay napakalakas? Ang Sword of Evil ay isang treasured magical item ng Turkle. Dahil lamang sa pambihirang talento ni Curtis kaya ipinasa sa kanya ng kanyang mentor na si Declan ang espada. Bagamat wala pa siya sa senior rank, ang karaniwang demonic cultivator ay hindi niya katapat. Bago ang araw na iyon, minsan ay hindi niya nakilala ang sinumang demonic cultivator na hindi natatakot sa Sword of Evil sa kanyang mga kamay. Kabanata 765. Sino ka ba talaga? Bakit hindi ka natatakot sa aking espada ng kasamaan? Sa totoo lang, hindi maisip ni Curtis kung si Jared ay isang demonic cultivator dahil ang lalaki ay hindi natatakot sa kanyang Sword of Evil. Bakit ako matatakot? Mahinahong tanong ni Jared bilang ganti. Tumangala si Curtis kay Jared. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin kaya't may makarinig ng mga kaluskos. Mukhang gumawa siya ng isang uri ng desisyon. Nang walang babala, mabilis siyang naglunsad ng ilang pagsabog ng enerhiya mula sa kanyang espada. Hawak-hawak ang espada sa kanyang kamay. Nagbigay siya ng mahinang hampas bago ito pilit na hinampas sa kanyang palad. Sa dugo ng matuwid, maalis nawa ang kasamaan. Nasusunog. Chanted niya. Sa isang iglap, nagliyab ang apoy sa Sword of Evil. Ang apoy ay lubhang kakaiba. Dahil ito ay esmeralda berde sa kulay. Na halos katulad ng magmiz. Sa lakas ng dugo ni Curtis, nag-alab ang apoy. Isang tansong amoy ang nagmumula sa Sword of Evil na walang hanggan. Slash! Muling inihampas ni Curtis ang Sword of Evil sa kanyang kamay kay Jared. Sa isang kisap mata, 3 bola ng emerald green na apoy na may enerhiya ang lumipad patungo sa huli upang palibutan siya. Mag-ingat ka, Jared. Mag-miss yan. Isang dampilang nito ay masusunog ng buhay ang isang tao nang walang anumang pagkakataong mabuhay. Agad na nagbabala si Lyanna nang makita iyon. Matagal na ring napansin ni Jared ang kakaibang apoy na iyon. Ngunit hindi niya inaasahan na gagamit si Curtis ng magmiz. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubhang mapanganib at magbabalik sa kaunting kapabayaan. Hindi ko inaasahan na gagamit siya ng ganoong kalupit na paraan dahil hindi lang niya ako matatalo. Lahat, umatras, utos niya, nanlamig ang kanyang tingin. Itinaas niya ang kanyang kamay sa hangin. Isang magic sword na nagpapalabas ng malamig na hangin ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang magic sword sa kanyang kamay. Ang lahat ay tila nagyelo sa oras. Si Curtis, lalo na, ay lubos na nabigla habang nakatitig sa magic sword na lumabas sa kamay ng lalaki. Tingnan natin kung mas maganda ang Dragon Slayer sword ko o ang Sword of Evil mo. Nang matapos itong sabihin ni Jared, nag-apoy ang Dragon Slayer sword. Gayunpaman, sila ay pula sa kulay. Ang apoy ay naglalabas ng nakakapasong init na maihahambing sa araw. Agad na nililam ang magmiz. Nanlaki ang mga mata ni Curtis. At napasigaw siya. Totoong apoy. Sumadi totoong apoy. Maari mo talagang maisip si Sumadi na totoong apoy. Master ka ba ng spiritual arts? Tanging ang mga masters ng pag-iisip na sining ang maaaring magpahiwatig ng tunay na apoy ni Sumadi. Ang isang alchemy master, sa kabilang banda, ay maaari lamang mag-conjure ng Sumadi na tunay na apoy sa pamamagitan ng paglilinis na sining upang gumawa ng mga top-notch na table task. Gayunpaman, nagawa ni Jared na maisip ang totoong apoy ni Sumadi noon. Mas malakas iyon kaysa magmiz. Whoosh! Sa isang mahinang pag-indayog ng kanyang kamay. Ang apoy sa Dragon Slayer sword ay agad na naging mga fire dragon na bumaril sa bilis ng kidlat at bumangga sa 3 pagsabog ng lakas na pinakawala ni Curtis gamit ang kanyang espada. Bang! Bang! Bang!
Pagkatapos ng sunod-sunod na tunog na parang pagsabog, nagkalat ang tatlong pagsabog ng lakas ni Curtis. Ang Magmis ay bumalik sa direksyon at bumaril papunta kay Curtis. Nanlaki ang mga pupils ni Curtis. At galit na galit niyang iminuwestra ang dalawang kamay. Isang harang ang lumitaw sa kanyang harapan, na bumabalot sa kanya upang protektahan siya mula sa backlash ng Magmis. Hindi pa naglaon ay lumitaw ang harang ay tinamaan ito ng ilang bola ng Magmis. Ngunit hindi nila nagawang makapasok sa bahay. Nako! Bumubulusok sa hangin ang mga kaluskos nang bumangga sa harang ang pulang-pulang sumadi na tunay na apoy ni Jared. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang mga bitin sa hadlang. Tumalon ang puso ni Curtis sa kanyang lalamunan habang nabalot siya ng takot. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang mga kakayahan ni Jared ay napakalawak na ang mga ito ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Bas again. Sa wakas, ang harang ay hindi na makakayanan ang epekto at nabasag sa 1,000,000 piraso. Nagmamadaling ibinato ni Curtis ang Sword of Evil sa kanyang kamay para harangan ang Magmis na papunta sa kanyang direksyon. Bagamat na-block ang karamihan sa mga Magmis, may kaunting halaga pa rin ang damapo kay Curtis. Sa sandaling iyon, isang mainit na tunog ang maririnig. At isang nasusunog na amoy ang napuno ng hangin. Kaagad pagkatapos noon, ang mga hiyawan ni Curtis. Sa sandaling hinawakan ng Magmis ang braso ni Curtis, nagsimula itong mag-apoy sa kanyang laman. Napagtanto kung ano ang nangyayari. Si Curtis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ibinaba ang dulo ng Sword of Evil sa isang arko. Pinutol ang isang malaking piraso ng laman mula sa kanyang braso, kasama ang lugar na nasusunog sa mga Magmis. Kung hindi niya ginawa iyon, ang mga braso ni Curtis ay masusunog ng Magmis at mabubuo ang isang nakakatakot na butas. Hindi may kakaila na si Curtis ay isang walang awa na tao. Kung tutuusin, hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan sa pagputol ng kanyang sariling laman. Any more tricks up your sleeve? Halika, ipakita kung ano ang mayroon ka. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Malamig na sabi ni Jared. Hinawakan ng Dragon Slayer sword sa kanyang kamay. Bahagyang kumunat ang noo ni Curtis. Gusto mo akong patayin? Siyempre. Ano ang iniisip mo na ikaw lang ang maaaring sumubok na patayin ako? Kaya ko rin naman. Napansin ni Jared ang kanyang mga salita na medyo nakakatuwa. Hindi pwede. Hindi mo ako mapapatay. Miyembro ako ng Turkol at ang mentor ko ay si Declan. Kung gagawin mo, tiyak na ipaghihiganti niya ang kamatayan ko. At kapag nangyari iyon, hindi ka makakatakas kahit tumakbo ka pa hanggang sa dulo ng mundo. Baka sa mukha ni Curtis ang takot. Ako ay isang henyo. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganun lang. Tsaka hindi ko pa natatapos yung cultivation ko. Mayroon pa akong magandang kinabukasan. Wala akong pakialam kung sino ang mentor mo. Kahit na gusto ng iyong mentor na maghaiganti sa akin. Hindi ka naruroon para makita ito. Gayunpaman, dahil doon, itinuro ni Jared ang Dragon Slayer sword papunta sa dibdib ni Curtis. Nang makita niyang determinado si Jared na patayin siya, labis na natakot si Curtis kaya nanghina ang kanyang mga paa. At lumuhad siya sa lupa. Natakot siya, at nagsimula siyang magmakaawa. Hindi, pipakiusap huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo. Ang henyo ni Turkol ay talagang humihingi ng awa sa kanyang mga tuhod. Kung ito ay ipinaalam, ang buong Turkol ay malamang nakutsain ng publiko. Sa kabila noon, hindi mapakali si Curtis sa lahat ng iyon. Ang gusto lang niya sa sandaling iyon ay mabuhay. Kaya naman, lumuhad siya para makaawa. Ganun pa man, wala ni Katie Ting na pakikiramay si Jared kay Curtis. Alam niyang kung siya ang nabigo, hindi siya makakaligtas sa kanyang buhay. Bukod dito, hindi santo si Jared. Pagdating sa pakikitungo sa kanyang mga kaaway, iisa lang ang solusyon, patayin sila. Akmang isusubsob na niya ang Dragon Slayer sword sa dibdib ni Curtis. Bigla siyang pinigilan ni Lyanna. Jared, hindi mo siya mapapatay. Hindi mo alam kung gaano nakakatakot si Turkol o kahit gaano kalakas ang kanyang mentor. Kung talagang papatayin mo siya, gagawin ni Turkol ng lahat sa kanilang kapangyarihan para tugisin ka.
Hindi mo ba naisip na marami ka nang naging kalaban? Payo niya, noon, nang patayin niya si Carlos, ang pinuno ng Empyrean sect, si Hayden, ay hinanap si Jared. Kung papatayin ni Jared si Curtis sa sandaling iyon, imposibleng mahawakan niya ang paghuli ng parehong Empyrean sect at Turkle nang sabay sa kanyang mga kakayahan ngayon. Sure, marami akong kaaway. Kaya wala akong pakialam kung madagdagan man si Turkle sa listahan. Baka sa mukha ni Jared ang galit. Walang pakialam si Jared maging Empyrean sect o Turkle dahil sasabay siya sa Agos. Kung tutuusin, alam niyang marami siyang kaaway na pinupuntirya siya. Kahit na pinatay niya si Xander sa isang patas na labanan sa arena. Alam niyang hindi niya hahayaan ang pamilya Cooper ang mga bagay na mangyayari ng ganoon kadali. Higit pa rito, ang mga Derigons na hindi nakilala ni Jared ay nag-anunsyo na ng kill order sa kanya. Kaya naman, nasa panganib siya ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang alam lang ng mga Derigons ay ang taong dati nilang panganay na anak ay nabubuhay pa. Kung sino talaga iyon, wala silang ideya. Kaya naman, pansamantalang ligtas si Jared. Kung nalaman ng mga Derigons na si Jared ang panganay na anak ng kanilang pamilya, magkakaroon ng bagyo. Maaaring hindi ka natatakot. Ngunit paano mga tao sa paligid mo? Kaya mo ba silang protektahan? Halika, kailangan mong mangyari ang mga ito. Ayaw nila na masaktan ni Jared ang buong Turkle para lang sa kapakanan ng pagpatay kay Curtis. Ito ay isang kahangalan. Kabanata 767. Agad na pumasok sa isip ni Jared ang imahe ng mukha ni Josephine na matamis na nakangiti. At ang mga magiliw na ngiti ng kanyang mga magulang. Ang kanyang pamilya ay palaging kanyang kahinaan. Sa wakas, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang espada. Nang makita iyon, nagmamadaling tumayo si Curtis at tumakbo palabas ng lugar. Curtis, please take me with you. Take me away. Nang makitang tumatakbo si Curtis, tumakbo si Callum at hinawakan ang mga binti ng una. Magwala. Sinipa siya ni Curtis. Kung tutuusin, nahihirapan na siyang iligtas ang sarili niya. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makatakas. Hindi na niya nagawang iligtas si Callum. Agad namutla ang mukha ni Callum. At nanginginig ang katawan sa takot. Gustong tumakas sa lugar. Sa kasamaang palad. Pagdating niya sa pinto, humarang sina Tommy at Phoenix. Sa sandaling iyon, nagising na si Sean at ang kanyang asawa mula sa paggamot ni Spencer. Gayunpaman, pareho silang mukhang tumanda ng husto. Nang makitang gising ang kanyang mga magulang, tumakbo si Callum at lumuhod. Dad, Mom, nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ipinapangako ko na magiging anak mo na ang iyong anak mula ngayon. Samantala, tinitigan ni Sean ang anak na nasa harapan niya. Agad namang namula ang mukha niya sa galit. At pinaulanan niya ng sipa ang tiyan ng huli. Si Jay naman ay may komplikadong ekspresyon. Nakapikit lang siya. Walang banibitawan na salita. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bagamat hindi anak ni Sean si Callum, siya pa rin ang laman at dugo nito. Lumapit si Sean kay Jared at sinabing may pasasalamat. Salamat, Mr. Chance. Kung hindi dahil sa iyo, mapapahamak ang pamilya natin. Ginoo, Robinsons. Masyado kang magalang. Ginagawa ko lang trabaho ko. Dahil kinuha ko na ang pera mo. Siyempre, kailangan kitang tulungan. Kung plano mo pa ring manirahan dito, matutulungan kitang alisin ang arcane array. Gayunpaman, aabutin ng ilang araw bago ka maninirahan dito dahil sa likas na katangian ng lupaing ito. Tugon ni Jared. Ayos lang. Hindi na tayo nakatira dito. Umiling si Sean at bahagyang bumantong hininga. Hindi na ako pupunta rito. Hindi kailanman. Nakaramdam si Jared ng kaway ng kawalan ng magawa nang makita ang reaksyon ni Sean. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang perpektong pamilya. Ngayong nakaranas sila ng ganitong kaguluhan. Mahirap para sa kanila na hindi makaramdam ng kahabag-habag. Gayunpaman, mas mabuti para kay Jared na huwag makisali sa negosyo ng kanilang pamilya. Dahil alam niyang walang kabuluhan ang manatili sa lugar na iyon.
Nagpaalam siya kay Sean at umalis kasama si Spencer. Kung paano haharapin ni Sean si Callum at ang kanyang asawa. Hindi na iyon bagay ni Jared. Pagkatapos umalis sa tirahan ng Robinson, dumiretso sina Jared at Spencer sa opisina ng Marshall Alliance. Samantala, 12 ng mga profesional, kalahati, na martial artists sa Nathana ang nagtipon sa gusaling iyon. Lahat sila ay naghihintay kay Jared. Ang kanilang mga puso ay puno ng malaking paggalang sa kanya bilang pinuno ng Marshall Alliance. Sa kanyang mga kakayahan at impluwensya ni Jared, naniwala sila na dalhin si Nathana at ang Marshall Alliance sa susunod na antas kapag siya ang naging pinuno. Ginoo, pagkakataon. Nang makitang dumating na siya, tumayo ang mga tao. Ginoo, pagkakataon. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na may kulay abo na balbas ang makikitang naglalakad kasama ang isang bata sa likuran niya. Ginoo, Bailey, anong dinala mo dito? Nagulat si Jared nang makita ang matandang lalaki. Ang bisita ay si Samuel mula sa Baileys ng Jadeboro, habang ang binata sa likuran niya ay si Tristan. Hindi inaasahan ni Jared na darating sa opisina ang mga Bailey sa araw na iyon. Ikaw ang naging pinuno ng parehong Jasona at Nathana's Marshall Alliance. Of course. I have to come here and congratulate you. Nakangiting sabi ni Samuel. Ngumiti si Jared. Makiupo ka. Matapos masiguradong nakaupo si Samuel. Nagpatuloy siya. Kulang ako sa karanasan. Paano ako karapat-dapat na maging pinuno? Tsaka wala na rin akong time na maglaan. Marami akong bagay na dapat harapin. Ginoo, Chance, sino pa ba sa buong Jazza at Nathana ang mas may kakayahan kaysa sayo? Bagamat kulang ka sa karanasan, mas makapangyarihan ka kaysa sino man sa mundo ng martial arts. Kung ikaw ang magiging pinuno, buong pamilya ko ang magbibigay ng buong suporta sa iyo. Pangako ni Samuel. Ang layunin niya sa pagpunta rito noong araw na iyon ay upang bigyan ng suporta si Jared. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Bailey ay may isang kilalang pamilya sa parehong Jasona at Nathana. Marami talaga akong mga bagay na dapat harapin. At wala akong plano na kunin ang tungkulin bilang pinuno ng Marshall Alliance. Mas gugustuhin ko pang gugulin ang lakas ko sa paglilinang. Malinaw na sagot ni Jared. Nang marinig ang sagot niya, hindi na itinuloy ni Samuel ang panghihikayat sa kanya. Sa huli, desisyon ni Jared kung gusto niyang maging pinuno. Walang makakapilit sa kanya. Ginoo, Chance, I came here not only to congratulate you, but I also have something to tell you. Hinanap ni Sean si Sylvester, ang kanyang pangalawang kapatid, para ipaghiganti si Xander. Si Sylvester ay nagsasanay kasama ang pangunahing pamilya ng Cooper nila. Taon na ang nakararaan. May chismis na maaari pa siyang pumasok sa Ancestral Hall. Ibig sabihin, medyo sanay na siya. Bulong ni Samuel. Ayos lang. Kung ano man ang mangyayari. Ngumiti si Jared. Hindi man lang naabala sa balita. Kung tutuusin, walang iwasan. Dahil nagkaroon siya ng masamang dugo sa pamilya Cooper. Pagkatapos ay kailangan niyang harapin ang mga ito. Sa huli, matapos makita ang walang pakialam na ugali ni Jared, naisip ni Samuel na walang kabuluhan ang ipagpatuloy ang sasabihin. Kaya naman, sinabi lang niya, Mr. Pagkakataon, magpapadala ako ng isang tao upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga plano ng pamilya Cooper kaagad kung may kaugnayan sila sa iyo sa hinaharap. Salamat, Mr. Bailey. Tumango si Jared bilang paggalang. Napatingin si Spencer sa orasan at hinimok si Jared. Mr. Pagkakataon. Malapit na ang oras. Tingnan mo. Nang marinig iyon, tumingin si Jared sa kanyang relo. Pagkatapos ay tumayo siya para harapin ang mga taong nagmula sa dalawang estado at sinabing, Salamat sa iyong kagandahang loob. Gayunpaman, kailangan kong aminin na wala akong karanasan. At hindi ako naging pinuno ng Marshall Alliance. Humanap ka na lang ng iba. Ang mga tao ay natigilan. Hindi makapaniwala kung paano tinanggihan ni Jared ang posisyon ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanila, ang posisyon ng pinuno ng Marshall Alliance ay isang posisyon na hinahangaan ng lahat sa mundo ng martial arts. Gayunpaman,
Hindi lahat ay para dito. Hindi nila inaasahan na tatanggihan ni Jared ang napakagandang pagkakataon. Ginoo, malamang. Kinasasangkutan nito ang Jazza at Nothana. Kung hindi ka kwalipikadong maging pinuno, wala nang iba. Eksakto. Kinikilala ka lang namin bilang aming pinuno. Nagawa mong pumatay ng isang martial arts grandmaster sa murang edad. Ipinakita nito na mayroon kang mga kakaibang talento. Ginoo, pagkakataon. Mangyaring huwag tanggihan ang posisyon. Malaki ang aming pag-asa para sa iyo na dalhin sina Jasona at Nothana upang makamit ang mas malalaking bagay sa ilalim ng iyong paggabay. Ang bawat nagsimulang martial artist ay magpahayag. Umaasa na baguhin ni Jared ang kanyang isip. Ang totoo, ang dahilan nila sa pagpili kay Jared ay para rin sa kanilang sariling kapakanan. Pagkatapos ng lahat, kung si Jasona at Nothana ay bumuo ng isang martial alliance sa ilalim ng pangalan ni Jared at kanilang pinuno. Kung gayon ang mga sumusunod na sumusuporta sa kanya ay hindi nagsusulong ng suporta sa dalawang estado. Halimbawa ang Baylis ng Jadeboro. Kung si Jared ang magiging pinuno nila, tiyak na susuportahan ng mga Bailey ang martial alliance ng dalawang estado. Lahat naman, wala talaga akong time para maging leader. Humingi ng ibang kandidato. Gayunpaman, kung magkakaroon ng problema ang martial alliance isang araw, ako, bilang isang mamamayan ng Horrington, ay gagawin ang lahat sa aking makakaya upang tumulong. With that, nagpaalam na siya. Hindi siya magiging pinuno ng Martial Alliance kahit na ano pa man. Dahil ito ay nangyayari ng napakaraming enerhiya at oras. Bukod dito, si Jared ay isang energy cultivator, na may iba pang cultivation path at direksyon, kumpara sa mga nasa martial arts world. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, isang galit na boses ang naglakbay mula sa labas. Sino si Jared Chance? Gusto ko siyang patayin ngayon. Ang sigaw ay parang dumadagandong na kulog na parang niyanig ang buong gusali. Maging ang karamihan ay halos mabingi. Nagsalubong ang kilay ni Jared. Batay sa sigaw ng tao. Naramdaman niyang may malalakas na kakayahan ang taong iyon. Na kahit man lang ay martial arts grandmaster. Tara na, sino ang sumisigaw tungkol kay Mr. Chance dyan? May ulong. Tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Sumunod naman ang iba. Kung tutuusin, ang sino mang pumupunta sa opisina at kumilos ng walang pakundangan kay Jared ay katumbas ng hindi paggalang sa Martial Alliance na itinatag na pinakabagong. Paglabas ng mga tao sa silid. Nakita nila ang ilang tao na nakatayo sa labas. Ang pinuno ng grupo ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nakamamatay na tingin. Kasabay nito, nakatayo sa tabi niya ang isang bata na puno ng dugo. Kabanata 769. Samantala, isang grupo ng mga lalaki na may hawak na scimitars ang nakatayo sa likod ng dalawang lalaki. Bawat isa sa kanila ay may pagtatanggol sa kanilang mukha. Sino kayo guys? How dare you insult Mr. Chance? May nagagalit sa grupo ng mga hindi inanyayahang lalaki. Ang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay binigyan ng isang mahigpit na tingin. Biglang dumaan ang isang madilim na anino. At ang martial artist na nagsalita kanina ay bumagsak sa lupa. Dilat pa rin ang kanyang mga mata. At may maliit na biyak sa kanyang lalamunan. Ang eksena ay naging sanhi ng paghingal ng lahat sa gulat. Ang sino mang maaaring sumali sa Martial Alliance ay ang mga nangungunang mandirigma ng Jasona at Nothana. Bagamat ang taong iyon na nagsalita ngayon ay kakapasok lang sa ranggo ng Senior Grandmaster. Isa pa rin siyang Senior Grandmaster. Ito ay hindi kapani-paniwala na siya ay pinatay ng walang pagkakataong mag-react. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Sabihin mo kay Jared na lumabas at makita ako. Iginala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang tingin sa mga tao. Ang kanyang mamamatay tao na aura na naging sanhi ng pagyelo sa lupa ng lahat ng nasa eksena. Walang sino man sa kanila ang nangahas na gumalaw. Na para bang may mga kutsilyo sa kanilang leeg. Alam na ang Herb Palace ay suportado ng mga Bailey. Sinubukan ni Spencer ang kanyang makakaya na alalahanin ang kanyang sarili at humakbang pasulong upang magtanong. Binata, ako ang Palace Chief ng Herb Palace. Spencer,
Maaari ko bang malaman kung sino ka? At bakit mo hinahanap si Mr. Chance? Scott, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagbigkas lamang ng isang salita. Ngunit si Spencer ay mukhang nakatanggap siya ng isang malakas na suntok na nagpalipad sa kanya sa hangin at malakas na bumagsak sa lupa. Sasabihin ko ulit ito. Sabihin mo kay Jared na lumabas ka kung hindi lahat kayo ay mamamatay. Lalong tumaas ang intensity ng murderous aura ng middle-aged na lalaki. Karamihan sa mga miyembro ng Martial Alliance ay hindi nakayanan ng pressure. At sila ay natisod kaagad sa lupa. Ikaw ay isang makapangyarihang pinuno ng Empyrean Sect at isang martial arts grandmaster. Hindi mo ba nakikita ang iyong sarili na walang kahihiyan? Na nagpapakita ng iyong lakas sa harap ng isang grupo ng mga senior grandmaster. Basta, si Jared ay lumabas ng silid sa isang kalmadong paraan. Kasama sina Tommy at Phoenix na nakasunod sa kanyang likuran. Pati sina Laena at Samuel ay sumama. Gayunpaman, lahat sila ay may malungkot na mga ekspresyon. Matapos marinig ang mga salita ni Jared, nagbago ang ekspresyon ng lahat. So isa siyang martial arts grandmaster. Hindi nakakagulat na siya ay napakatakot na kapangyarihan. At muli, napatay ni Jared ang isang martial arts grandmaster dati. Maging si Xander, na martial arts grandmaster, ay pinatay din ng una. Kaya naman, sa sandaling ihayag ni Jared ang kanyang sarili. Ang karamihan ay hindi nakaramdam ng takot gaya ng dati. Nang makita si Jared na papalabas ng kwarto, itinuro ng mga bata sa tabi ni Hayden ang una at galit na sinabi. Mr. Zereb, ang lered ng lalaking iyon. Siya ang pumatay sa anak mo, Carlos. At ang babaeng nasa likod niya ay si Laena mula sa Mapleton. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Curtis na natalo ni Jared kanina. Ngunit nagpa siya na hayaan siyang sumunod. Pinipigilan ni Laena. Sa halip na makatakas, lihim na ipinaalam ni Curtis kay Hayden ang tungkol sa balita at nagtag upang maghiganti. Napakawalandiya mong tao, Curtis. Ikaw ay walang utang na loob basta asterisk road. Kanina ka pa binitawan ni Jared. At ngayon may lakas ka ng loob na pumunta dito at maghiganti. Napasimangot si Laena. Nanlilisik si Curtis. Tumigil ka na sa kalokohan. Siya ang nagpamukha sa akin ng ganito. Papatayin ko kayong lahat ngayon. Nabaluktot ang mukha ni Curtis sa galit. Puno ng puot ang kanyang tingin. Kapag nagsimula na ang laban, dapat kayong tumakas sa sandaling lumitaw ang pagkakataon. Since both of them are working together, I'm not feeling really confident about this. Bulong ni Jared sa mga katabi niya habang nananatiling nakatulala. Kung si Hayden lang. Hindi matatakot si Jared dahil mayroon siyang Dragon Slayer sword para madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ngayong naruroon na rin si Curtis. Walang masabi kung sino ang mananalo sa laban. Bagamat maraming tao sa paligid. Ang pinakamakapangyarihang manlalaban ay hindi hihigit sa 5th level senior grandmasters. Hindi sila makakatulong kapag nagsimula na ang laban. Kaya naman, hinayaan lamang sila ni Jared na makatakas bago maghanap ng pagkakataong tumakas. Kung hindi, walang makakaalis sa lugar. Ginoo, Chance, kami na ang bahala sa kanila. Dapat tumakas ka muna. Huwag kang mag-alala, di bale mamatay na tayo. Basta walang mangyari sa'yo. Diretsyong sabi ni Tommy. Bagamat si Tommy ay hindi masyadong makapangyarihan. Siya, bilang subordinate ni Jared, ay hindi tatakas sa huli at makatakas muna. Itataya niya ang kanyang buhay kahit na ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Ginoo, pagkakataon. Ang makapagtrabaho sa ilalim mo ng matagal ay ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa akin. Kung may kabilang buhay, handa akong ipagpatuloy ang pagiging subordinate mo. Determinado ring sabi ni Phoenix. Pagkatapos ng kanilang mga pangungusap, pareho silang nagpalitan ng tingin at inihanda ang kanilang sarili sa pag-iisip para sa mga darating. Ilang segundo lang ng pagkanta. Determinado silang bilhan si Jared ng ilang oras para makatakas. Kalokohan. Bahagyang kumunat ang noo ni Jared. Umalis ka na lang muna. May plano na ako. Ang presensya mo rito ay magpapahirap lang sa akin. Bihira siyang magalit kay Tommy at Phoenix.
Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ng boses ay hindi pangkaraniwang mahigpit. Nang makita ang reaksyon ni Jared, pareho silang natahimik, hindi sigurado sa gagawin. Hindi ako aalis. Sa sandaling iyon, si Laina, na nasa likod ni Jared, ay nagsabi ng pagsisisi. Kung hindi kita pinigilan na patayin si Curtis, hindi ito mangyayari. Dahil kasalanan ko ang lahat. Hinding-hindi ako aalis. Si Laina ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Kung hindi ko pinigilan si Jared, hindi sana mabubuhay si Curtis. Hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong pumunta rito kasama si Hayden. Nakaramdam siya ng labis na pagka-guilty sa mga nangyari sa sandaling iyon. Sa totoo lang, hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyari kay Jared. Ginoo, Chance, hindi rin kami aalis. At most, I'll give in my all with this old body of mine. Sabi ni Samuel na mukhang determinado. Sa pagtingin sa lahat ng mga taong ayaw umalis, ngumiti si Jared nang walang magawa. Gayunpaman, halos naantig siya sa kanilang mga kilo. Tigilan mo na ang pag-iisip tungkol sa pagtakas. Wala ni isa sa inyo ang nakakalayo ngayon. Panunuya ni Hayden na para bang nakita niya ang plano ni Jared. Ginoo, Zerb, ako ang patriarch ng mga Bailey. Samuel, iniisip ko kung, bago pa matapos ni Samuel ang kanyang pangungusap, itinaas ni Hayden ang kanyang kamay at pinutol. For the sake of the Baileys, I'll let you go. Kung sinusubukan mong makiusap sa ngalan ng bastos na iyon, hindi ito gagana. Kahit ang mga Diyos ay hindi siya mailigtas ngayon. Namutla ang mukha ni Samuel nang marinig ang sinabi nito. Hayden was totally not bothered to show the former any respect. Ginoo, Bailey, hindi mo kailangang magmakaawa sa kanya. Hindi pa natukoy ang kalalabasan. Kasabay nito, lumitaw ang Dragon Slayer sword sa kamay ni Jared. Ayos, ibibigay ko ang aking paggalang sa aking anak sa pamamagitan ng iyong dugo ngayon. Nang siyang matapos magsalita, isang nakakakilabot na aura ang lumabas sa katawan ni Hayden. Kaagad pagkatapos noon, humakbang siya pasulong, at isang malakas na pressure ang bumulwak pasulong na parang hangin. Marami sa mga tao, na hindi nakayanan ang presyo ay agad na humakbang. Naikuyom naman ni Jared ang kanyang pangahabang hinahampas ang Dragon Slayer sword, na may crimson flames na umaangat mula sa blade, papunta kay Hayden. Inilagay ni Jared ang lahat ng kanyang lakas sa wellgun na iyon. Pagkatapos ng lahat, si Hayden ay isang martial arts grandmaster. Kaya naman, kahit na si Jared ay may Dragon Slayer sword sa kanyang mga kamay, hindi siya nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Bukod dito, hindi pa siya nakakabawi ng lakas pagkatapos ng laban na iyon kay Curtis. Ngayong kaharap na niya si Hayden, wala siyang choice kundi ang mag-all out. Samantala, medyo kumunat ang noo ni Hayden. Napakabata pa ni Jared. Ngunit mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa isiping iyon, nawala ang kaunting kumpiyansa niya. Kaagad, nagpakawala siya ng suntok na nagdulot ng hindi nakikitang ripple sa hangin. At isang malakas na tunog ang maririnig. Ang sumunod na nakita ng lahat ay ibinaba ni Jared ang kanyang espada sa mga ripples. Dahilan upang siya ay mapa-atras. Ang hindi kapani-paniwalang puwersa ay nagpapanatili sa katawan ni Jared. Maging ang kamay niyang nakahawak sa Dragon Slayer sword ay hindi mapigilan ang panginginig. Nagulat ang mga tao sa eksena. Sa sandaling iyon, masasabi ng lahat na hindi kapareha ni Jared si Hayden. Kasabay nito, dalawang hakbang paatras si Hayden at sinapo ang kanyang kamao. Sa isang nagninangas na tingin, sinabi niya, tulad ng inaasahan mula sa isang magic sword. Kapag napatay kita, magiging akin na ang espadang iyon.